Jasmine's point of view. Kahit maingay dito sa loob ng bar, rinig ko pa rin ang kwentuhan at tawanan ng dalawang babaeng kasama ko. Ni hindi ko na nga alam kung nagkukwentuhan pa ba sila o nagyayabangan na. Shucks talaga ako, Ira. Hindi ko akalaing daks ang hinayupak. Rinig kong saad ni Athena. Ipinagmamalaki nito ang bago raw nitong boyfriend na nakilala niya lamang kahapon noong namamasyal kami sa mall. Katabi ko lang siya kaya para sa akin ay wala nang mas lalakas pa sa boses niya. Hindi ko nga alam kung papaano ko naging kaibigan ng mga ito. Kahit saan na lang sila abutan, basta't napagtripan nila. Magkikwentuhan talaga sila ng mga tungkol sa lalaki nila. Hindi ba nila alam na may kasama silang never pang nagka-boyfriend? Dahil sa stress ay napainom na lang ako ng alak. Wala ka sa boyfriend ko, Day. Walang muscle pero palaban sa kama. Hindi ako tinigilan hanggat hindi ako nakatulog. Kamuntikan ko nang maibuga ang alak na nasa aking bibig sa sinabing yun ni Ira. Tigilan nyo na nga yung pagyayabang sa mga lalaki nyo. Kala ko ba nandito tayo para mag-inom at mag-relax mula sa nakaka-stress nating mga trabaho? Giit ko sa usapan nila. Dahil iyon naman talaga ang sinabi nila kaninang umaga nung ayain nila ako. Kaya nga napapayag nila akong sumama eh. Sus, killjoy ka. Palibasa kasi wala kang boyfriend na maipagmamayabang eh. Tudyo ni Athena. Pinanlakihan ko naman siya ng mata para tumigil. Pero dinugtungan naman siya ni Ira. Kaya nga, magpaligaw ka na kasi para malaman mo kung gaano kasarap ang may kapartner sa kama. Sa love life pala. Sambit ni Ira na ikinatawa nilang pareho. Naiinis na lang na inirapan ko sila. Naku, tigilan niyo ako. Trabaho muna para sa pamilya bago magjowa. Yun naman kasi talaga ang dahilan kaya't nandito ako sa Maynila kasama nila. Pare-parehong galing at lumaki sa probinsya. Bata pa lang ay magkakaibigan na kami. Kaya nang magsilaki kami, nagkasundo kaming dito sa Maynila maghahanap ng trabaho. Nakahanap naman kami kaso magkakaiba ang trabaho namin. Katulad ko. Dahil hanggang high school lang natapos ko kaya't housekeeping ang binagsakan kong trabaho. Magkakasama kami sa iisang apartment dahil yun din ang gusto ng magulang namin. Para nga naman hindi na sila masyadong mag-aalala. Pwede naman kasing mag-boyfriend habang nagtatrabaho. Kaya nga, subukan mo lang. Dagdag inspirasyon yun. Segunda ni Ira kay Athena. Talagang kinukumbinsin na naman nila ako sa pagbo-boyfriend na yan. Napabuntong hininga na lang ako. Dapat pala hindi ko na lang sila sinuway sa pagyayabangan. Ngayon tuloy, ako ang naging pulutan nila. CR lang ako ah. Maya-maya'y sambit ni Athena bago tumayo. CR o maghahanap ng lalaki? Nanunuring tanong ko sa kanya. Kilala ko ang babaeng yan. Hindi yan nakukontento sa isang lalaki. Gusto maraming reserba. Bilib nga ako't hindi siya nabubuntis. Pero sa bagay, kahit naman para silang loka-loka ay wais naman sila. Kaya hindi na rin ako masyadong nag-aalala na baka magkasakit o mabuntis sila. At isa pa, may kaya ang mga pamilya nila. Kaya kahit siguro mabuntis sila ay ayos lang. Hindi katulad ko. Dahil ako lang ang nagtatrabaho sa pamilya namin sa Mindoro. Both! Tugon niya bago patiling tumawa. Hoy, may boyfriend ka na? Paalala ko sa kanya pero ang loka, nakalayo na kaagad. Naiwan tuloy kaming dalawa ni Ira at hindi ko rin nagugustuhan ang ngiting nakapaskil sa labi niya. Ano na naman yung naiisip mo? Kinikilabutan ako sa iyong babae ka. Singhal ko habang tinitingnan siya ng masama. Tawang-tawa na naman siya. Bakit hindi mo sumukang maghanap ng lalaki ngayon? Malay mo naman, mas lalong marelax ang katawan mo. Wika niya na hinagod pa ng tingin ang kabuuan ko. Tigilan mo nga ako, Ira. Sus, bahala ka nga dyan, Jasmine. 25 ka na. Kaya dapat kahit isang beses lang subukan mo namang magpadilig. Para maging blooming ka naman. Mukha ka ng 30 sa itsura mo eh. Bibig mo di nakakatuwa. Payong kaibigan lang naman kasi since ayaw mo namang magpaligaw. Di humanap ka na lang ng magiging kaibigan with benefits. Wika nito bago tumayo.
O sige na, maghahanap na lang din ako ng boys. Balikan ka namin ni Athena dito mamaya ha? Marahan muna niyang tinapik ang balikat ko bago siya tuluyang umalis. Nang maiwan na akong mag-isa, ay saglit akong napaisip. Tama rin naman kasi si Ira. 25 na ako. Never ako nagka-boyfriend. May iilan din namang manliligaw kaso wala naman akong matipuhan. Hindi naman sa mataas ang standard ko. Sinusubukan ko rin namang makipagkaibigan sa mga lalaki. Pero sa tuwing may isip kong dahilan kung bakit ako nandito sa Maynila, ay bigla na lang akong nawawalan ng gana sa mga lalaki. Kaya yun, nauwi lahat sa pambabasted. Nang may lumapit na waiter at mag-alok ng alak, ay hindi ko na yun tinanggihan. Mukhang matapang yung alak na inalok ng waiter. Dahil nang inumin ko yun, ay bigla na lamang akong nahilo. Bumalik ako sa pagkakaupot na pahawak sa aking sentido. Ano bang klaseng alak yun? Naiinis kong tanong bago ko pinilit na isuka. Pero ayaw lumabas. Kaya't nagdesisyon na lang akong ipatong ang aking ulo sa headboard ng upuan bago pumikit. Pero hindi pa man ako nagtatagal sa aking pagkakapikit, ay naramdaman ko na agad na tila may mga matang nagmamasid sa akin. Nagbigay yun ng kung anong kilabot sa aking katawan. Kaya kahit nahihilo pa'y sinikap kong magmulat at suyurin ang tingin ng paligid. Pero wala naman akong nakitang kakaiba. Maraming tao sa paligid, pero lahat sila ay may kanya-kanyang mundo. Ni Juan laman lang napapatingin dito sa gawi ko. Mabilis pa rin ang tibok ng puso ko nang kunin ko ang cellphone ko para sana tawagan sina Ira. Pero mukhang naka-off ang kanilang phone. No choice na lang na tumayo ako. Siguro lasing na talaga ako kaya kung ano-ano na lang naiisip ko. Pero agad din akong natigilan nang maalala na kahit hindi nga pala ako lasing, ay nararamdaman ko rin ang kabang nararamdaman ko ngayon. Kahit sa mga normal na araw lang sa aking buhay, pakiramdam ko ay palaging may nakamatsyag sa bawat galaw ko. Pakiramdam ko, may nanonood palagi sa akin. Pero sino? Hi miss, wanna join us? Gulat akong napasinghap nang bigla na lamang sumulpot sa harapan kong 3 lalaking mapapayat ang mukha. Nakangisi ang mga ito at mupupula na rin ang mga mata. Masyado ka pa namang maganda at sexy para mapag-isa. Sabat naman ng lalaking mas matangkad sa kanila. Nang maamoy ko ang hininga ng mga ito, ay nakangiwi akong napaatras. Ang babaho ng bibig nila. May kasama ako, kaya tigilan niyo ako. Pagsusungit ko sa kanila. Nawala na ang hilong nararamdaman ko kanina. Napalitan na yun ng inis at pandidiri. Oh, ang sungit naman. Alam mo bang masarap kaming kasama? Lalo na sa kama. Wika pa ng lalaking lubog ang panga. Akmang hahawakan niya ako nang mula sa aking likuran ay may humawak sa aking bewang. Gulat kong nilingon ang pangahas na taong bigla-bigla na lamang nangahawak. Handa ko na sana siyang singhala nang mapatingala ako sa kanya. Dinaig ko pang nalunok ko ang aking dila nang mapatingin sa gwapo at makinis na mukha ng lalaking. Ngayon ay katabi ko na nakahawak pa sa aking bewang. Matangkad to. Mabango, at kahit seryoso ang mukha nito ay hindi ko pa rin magawang magalit sa kanya. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa akin. Dapat ay kanina ko pa siyang sininghalan at sinampal dahil sa pagkakahawak niya sa bewang ko. Pero bakit parang nakatayo lamang ako dito at nakatitig sa kanya? Ginugulo ka ba ng mga ito, babe? Maging ang baritono nitong boses ay tila musika sa aking pandinig. Hindi ito nakatingin sa gawi ko. Bagkos ay sa 3 lalaking nakatingin ng masama. Kaya naman malaya akong napagmamasdan ng katangusan ng kanyang ilong. Paanong nakapasok ang anghel nito sa ganitong klaseng lugar? At oo, mukha talaga siyang anghel. Maamo ang mukha niya. Pero kabaligtaran noon ang dilubyong ipinapakita ng mga mata nito. Nang lingunin ako nito, ay bahagyang nagsalubong ang kanyang mga kilay. Ako naman ay nahihiyang nag-iwas ng tingin. Tumikhim din ako bago sumagot. Hindi naman, babe. Nagtatanong lang sila. Is it true? Tanong ni Pogi sa 3 lalaki na tila maiihina sa takot. Hindi ko naman maiwasang magtaka sa inakto nila.
Bakit parang takot na takot sila kay Pogi? Opo, boss. Tugon ng pinakamaliit. Bago nito hinigit palayo sa amin ang dalawang kasama. Nang mawala sa paningin namin ang mga ito, ay saka lamang ako binitawan ni Pogi. Naputo lang aking sasabihin nang makitang salubong ang kanyang kilay na nakatingin sa akin. Sa susunod kasi, huwag kang pupunta sa gantong klase ng lugar na mag-isa. Pagsusungit niya bago ko tinalikuran. Laglag ang pangat hindi makapaniwala sa narinig mula sa kanya. Nang makabawi ako sa pagkagulat, ay kaagad ko siyang sinundan. Pero dahil malalaki ang hakbang nito kaya sa labas ng bar ko siya naabutan. Teka, mister! Tawag pansin ko sa kanya nang akmanan niyang bubuksan ng kotse niya. Mahigpit naman niyang hinawakan ng car keys bago ko nilingon. What? Suplado? Kung hindi niya lang ako niligtas kanina dun sa 3 lalaki, asa kang kakausapin at susundan ko siya. Gusto ko lang magpasalamat. Tumaas ang isa nitong kilay. Tila hindi kumbinsido. Pero kalaunan ay marahan ding tumango. Okay. Yun lamang at muli na niya akong tinalikuran. Ako naman ay muling natigilan. Yun lang bang sasabihin niya? Hindi man lang siya magsasabi ng, "You're welcome"? Tsaka, hindi niya man lang ba aalamin ang pangalan ko? At hindi man lang ba siya nagandahan sa akin? May kailangan ka pa ba? Napakurap-kurap ako nang muli siyang nagsalita. Bukas na ang pinto ng sasakyan nito. Pero nakatayo pa rin siya sa harap ko at tamad na nakatingin sa akin. Nakagat ko ang lower lip ko nang mapatingin ako sa mapupulan niyang labi. Never ko pang naranasan ng mahalikan. Pero ang sabi ni Athena ay masarap daw. Kaya gusto kong alamin ngayon kung nagsasabi ba sila ng totoo. Hindi ko siya sinagot. Sa halip ay tinawid ko ang pagitan namin. Pagkuway, hinigit ko ang collar ng polo niyang suot bago siya siniil ng halik. Ramdam kong natigilan siya sa ginawa ko. Kaya't ine-expect ko na itutulak niya ako at sisinghalan. Pero hindi iyon ang nangyari. Sa halip ay naramdaman kong kamay niya na pumaikot sa aking bewang. Mas lalo niya pang hinapit para palalimin ang halik. Napapikit na lang ako nang maramdaman ang pagpasok ng kanyang dila sa aking bibig. May ilang minuto rin sigurong itinagal ng halikan namin bago siya humiwalay sa labi ko. That is... I want you, mister. If you want, you can have me tonight. Hindi ko alam kung papaano kong nasabi ang mga iyon nang hindi man lang nauutal. Hindi naman makapaniwalang tinignan niya ako. Nakipaglabanan ako ng titig para patunayang hindi ako nagbibiro. You're just drunk, miss. Trust me. Bukas pagkagising mo ay pagsisisihan mo ang ginagawa mo ngayon. Hindi. Mariin akong napailing. Tama si Ira. Dahil gusto ko na ring maramdaman na maging isang babae. Kung ayaw mo, marami namang iba dyan. Baka ikaw pang magsisi, mister, dahil tinanggihan mo ang virgin na katulad ko. Parang batang pagyayabang ko sa kanya. Rinig ko ang mahina niyang pagmumura habang umigting ang panga. Tila hindi nagustuhan ng sinabi ko. Pero hindi ko alam kung bakit hindi man lang ako nakaramdam ng takot. Para bang mas na-excite pa akong galitin siya. Babayaran pa kita kung gusto mo, mister. Basta't alisin mo lang ang pagiging virgin ko ngayong gabi. Dagdag ko pa. Muling umigting ang panga nito kasabay ng mariin itong pagpikit. At nang magmulat ito, ay kita kong kakaibang emosyon sa kanyang mga mata na naghatid sa akin na matinding kaba. Fine, pero walang sisihan. Hinapit niya ako sa bewang papalapit sa kanya. Bahagya siyang tumungo. Pagkuway hinawakan ng baba ko upang magpantay ang mukha namin. Just make sure na hindi mo ito pagsisisihan, babae. Pagbabanta nito bago muling sinakop ang mga labi ko. Sa kondo ng lalaki namin itinuloy ang pag-iisa ng aming katawan. Madilim sa loob ng kanyang silid, kaya't hindi ako nahiya kahit wala akong saplot ngayon sa aking katawan. Hindi ko rin naman nakikita yung kanya, kaya patas lang kami. Are you ready? Pabulong na tanong niya. Ang init ng hininga niya ay tumatama sa aking tenga na siyang lalong nagpainit sa aking katawan.
Malalim na halik sa labi ang aking itinugon sa kanya. Lasing ako ngayon pero sigurado naman ako na hindi ko ito pagsisisihan dahil gusto ko na talaga itong mangyari sa akin. Gusto ko nang maranasan ng maging isang babae. Sana lang bukas, paggising ko ay hindi na muli pang magtagpo ang landas naming itong si Pogi. Aray! Impit na daing ko nang maramdaman ng isang bagay na nagtatangkang pumasok sa akin. Bibiglain ko na para isang sakit na lang, babe. Paos na wika niya bago ibinaon ang mukha sa gilid ng aking leeg. Hindi ko naman na nagawa pang sumagot dahil malakas na daing na lang ang aking nagawa na ang tuluyang mag-isa ang aming katawan. Lander's point of view. Malalim ng gabi pero hindi pa rin ako dalawin ng antok. Sa mga ganitong oras, lalo na't pagod ako at dapat ay mahimbing na ang tulog ko. Pero hindi iyon ang nangyari. Siguro ay dahil sa babaeng malakas na naghihilik ngayon sa aking tabi. Ang babaeng katabi ko ngayon ay walang iba kung hindi si Jasmine Iligan, ang unang babaeng nakaagaw ng atensyon ko. Ilang taon din akong nakamatsyag lang sa lahat ng galaw niya. Noon ay wala pa akong planong lapitan siya dahil alam kong hindi pa siya handang kumilala at tumanggap ng lalaki sa buhay niya. Alam ko ring priority niya ang pamilya niya. Yun din sigurong dahilan kaya't mas lalong lumalim ang pagtingin ko sa kanya. Kagabi lamang ako nagkaroon ng lakas ng loob na lapitan siya nang makita kong hinarangan siya ng 3 lalaki. Grabeng pagtitimpidi ng ginawa ko sa sarili ko para lamang huwag masaktan ng mga lalaking yun. Mabuti na lang din at nakilala ko ng 3 yun. Buong akala ko'y kailangan ko pang magpakilala sa kanila. At dahil nga wala pa akong balak na makipagkilala kay Jasmine, kaya kahit ayaw kong sungitan siya, napilitan ko pa rin gawin yun. Pero hindi ko akalaing hahabulin niya pa ako at iaalok sa akin ang katawan niya. Noong una, inakala kong nabibigla lang siya sa kanyang sinasabi. Lihim ko pang minura sa isipan ko ang mga kaibigan niya dahil kung ano-anong mga sinasabi sa kanya. Pero tuluyan ding napigtas ang aking pagtitimpi nang magbanta siyang maghahanap ng ibang lalaki. Iyon ang bagay na hindi ko pahihintulutang gawin niya dahil akin lang siya. Akin ka lang, Jasmine Iligan. At ngayong gabi, sisiguraduhin kong wala ka na talagang kawala sa akin. Muli akong napangiti nang mapatingin sa maganda niyang mukha. Nababaliw na yata ako. Marahan kong hinaplos ang matambok niyang pisngi. Hanggang ngayon ay hindi pa rin ako makapaniwala na ang babaeng palagi ko lang noong tinitignan sa malayo, ngayon ay nasa tabi ko na at hindi ko lang basta nakatabi dahil higit pa sa yakap at halik ang aming pinagsaluhan kanina. Ito na siguro ang pinakamasayang araw ng buhay ko. Ngayong nakuha na kita ng buong buo, hindi na ako papayag pa na makawala ka sa akin. Inilapit ko ang mukha ko sa kanya bago siya ginawaran ng magaang na halik sa noo. Jasmine's point of view. Masakit ang ulo nang bumangon ako. At kahit mabigat ang katawan ay pinilit ko pa ring lumabas ng silid. Hindi pwedeng umabsent na naman ako ngayon sa trabaho. Noong nakarang araw ay absent na rin ako. At kung magpapatuloy pang hindi ko pagpasok, ay talagang wala na akong aabuting sahod. Nakasanla pa ang aking ATM. Dumagdag pa sa isipin kong malaking bill ng kuryente at tubig nila nanay. Oh, ayos ka lang ba, Jasmine? Ba't maputla ka yata? Nag-aalalang tanong ni Athena. Nasa sala siya at nanonood ng pang-umagang balita. Masakit pa rin ang ulo ko. Nahihilo pa rin ako eh. Tugon ko. Dumiretso ako sa kusina para maghilamos ng mukha. Hindi ka kasi nainom ng gamot eh. Mariin akong napailing. Alam mo namang hindi ako sanay. Bata pa lang takot na akong uminom ng gamot. Para kasing nabara sa lalamunan. Tsaka isa pa. Nagaling rin naman ako kahit hindi umiinom ng gamot. Ngayon lang talaga. 3 araw straight nang sumasamang pakiramdam ko. Good morning, fresh ladies! Mula sa kanyang silid ay lumabas si Ira. Dumiretso siya sa kusina. At nang lumapit siya sa akin ay agad kong natakpan ang aking ilong nang maamoy ko ang matapang na amoy ng kanyang pabango. Ang baho mo, Ira! Sigaw ko sa kanya bago nagmamadaling lumabas ng kusina. Hoy, anong mabaho? Kaliligo ko lang ah. At for your information,
Original ang gamit kong pabango. Singhal niya na sinundan pa ako papunta sa salas. Hindi ko siya pinansin. Sa halip ay tinabihan ko si Athena. Nakiagaw ako sa kinakain niyang carrot cake. My favorite. Naudlot ang pagsubo ko sa cake nang maamoy yon. Amoy panis na ewan ng cake. Kaagad akong napangiwi at nagmamadaling tinungo ang sink. Doon ay pilit akong sumuka dahil pakiramdam ko'y hinahalukay ang aking tiyan. Ano bang nangyayari sa iyong babae ka? Tanong ni Athena na hindi ko na malayang nakalapit na pala sa akin. Nag-aalala niyang hinagod ang aking likod. Amoy panis yung cake na kinakain mo, be. Ang baho. Nangunot naman ang kilay nito. Anong panis? Kadi-deliver lang nun kanina. Bakit ganun ang amoy? Ayos ka lang ba talaga, Jasmine? Singit naman ni Ira. Nakakunot na rin ang noo niya. Magkahalong nag-aalala at nagtataka ang mukha. Masama nga yung pakiramdam ko. Lalo pang lumala nang maamoy kita pati na yung cake. Dinaig mo pa yung buntis kung makabaho ka. Saad ni Ira na bigla kong ikinatigil. Kaya nga, kung may boyfriend ka lang, inisip ko na ring buntis ka. Aba, baka akala mo hindi ko napapansin na ilang araw ka nang maligalig ha? Segunda ni Athena. Natitigilang tinalikuran ko sila nang maalala ang nangyari sa akin nung gabing nagpunta kami sa bar. May 1 linggo na rin ang nakakaraan nang pumayag akong makipagsiping sa estrangherong lalaki. At ngayon lang din pumasok sa isip ko na wala nga pala kaming ginamit na proteksyon ng gabing iyon, kaya't posibleng may nabuo ng gabing iyon. Shucks! Oh, ba't natahimik ka dyan? Huwag mo sabihing buntis ka nga. Untag sa akin ni Ira. Nang lingunin ko sila'y seryoso ng mga mukha nila na naghihintay sa sagot ko. Hindi ko rin alam eh. Ano? Halos sabay pa silang pumalatak. Huwag kang nagbibiro ng ganyan, Jasmine. True, wala kang boyfriend ni hindi ka nga namin nakikitang nakikipag-usap sa lalaki. Tapos bigla kang mabubuntis. Nangihinang tinignan ko sila. Hindi nga pala nila alam ang nangyari sa akin nung gabi namin sa bar. Hindi ko rin naman nabanggit sa kanilang ginawa kong kalokohan dun sa estrangherong lalaki. May kailangan kayong malaman. Hindi ko pa man nauumpisang sabihin sa kanilang ginawa ko, ay naiiyak na ako kagad. Kasi papaano nga kung buntis ako? Ano na lang ang mangyayari sa akin? Paano na sila nanay? Ano na lang ang sasabihin nila sa akin? Ngayon pa lang ay naririndi na ako sa maaaring mangyari. Saglit namang natigilan ng dalawa. Nagkatinginan muna sila bago ako hinigit papunta sa salas. Jasmine, okay ka lang ba dyan? May resulta na ba? Magkakasunod na tanong nila Athena habang naghihintay sa akin sa labas ng banyo. Kanina, nang ikwento ko sa kanilang pakikipag one night stand ko sa estrangherong lalaki, ay halos hindi sila makapaniwala. Hindi nila mapaniwalaan na magagawa ko ang bagay na yon. Sinisisi pa nga nila mga sarili nila dahil pakiramdam nila ay silang dahilan kaya ako nagawa ang bagay na yon. Pero nilinaw ko sa kanila na sarili kong kagustuhan ng nangyari at wala silang kinalaman doon. Kaagad din silang bumili ng pregnancy test para nga makumpirma ang hinala namin. Malapit na. Halos pabulong na tugon ko. Nakaupo ako sa toilet habang nakatingin sa hawak kong pregnancy test kit. Kasabay ng pagdiin ng paghawak ko sa PT ay ang aking pagluha. Pagluha sapagkat hindi ko alam kung ano bang dapat kong maramdaman ngayon. Ngayong alam ko na may laman ang aking tiyan. Hindi ko alam kung papaanong magsisimula at kung papaanong sasabihin kay nanay ang balitang to. Bago pa man ako tuluyang malunod sa mga katanungan sa aking isip, ay nagpasya na akong lumabas ng banyo. Kaagad namang sumalubong sa akin ang nag-aalalang sila Athena. Sabay pa silang napasinghap nang makitang positive ang resulta. At nang marinig nilang malakas kong pag-iyak, ay mahigpit nila akong niyakap. Anong plano mo? Hahanapin mo bang ama niyan? Tanong ni Ira. Aba, dapat lang. Hindi, wala naman siyang obligasyon sa akin eh. Hindi niya naman kagustuhan ng nangyari. Dahil tulad ng sinabi ko,
Pinilit ko lang siya. Putol ko sa anumang sasabihin ni Athena. Kahit na, still, parehas pa rin kayong gumawa niyan. Natatandaan mo ba yung mukha ng lalaki? Matagal kong tinitigan si Ira bago umiling. Hindi eh. Wala na siya nung magising akong kinabukasan. Nagbaba ako ng tingin dahil sa aking pagsisinungaling. Walang katotohanan ng sinabi ko. Dahil ang totoo, nang magising ako kinabukasan nung gabing may nangyari sa amin ni Pogi ay nasa tabi ko pa siya. Mahigpit na nakayakap sa akin. Hindi ko rin makakalimutan ang napaka-perpekto niyang mukha. Pero hindi na dapat yun malaman pa nila Ira. Dahil ayoko nang makita pa ang lalaking yun. Wala na akong mukhang mayaharap pa sa kanya. Akmang nagtatanong pa sila nang tumunog ang aking cellphone. Nang kuhanin ko yun ay nakita kong tumatawag ang aking katrabaho. Hello? Hello Jasmine, asan ka na? Absent ka na naman ba? Hindi ka po pwedeng mawala ngayon ha. Magkukulang ang HK. Darating daw ang may-ari ng hotel ngayon. Magkakasunod na bungad ni Brian, ang aming supervisor na minsan na rin nanligaw sa akin pero binasted ko. Oo, papunta na ako riyan. O sige, pakibilisan. Nang maputol ang linya ay muli kong hinarap si Ira. Nakatingin lang din sila sa akin at bakas pa ang pagtutol sa kanilang mga mukha. Magpahinga ka na lang kaya, ani Athena. Kailangan kong pumasok. Pinel kong saad bago tumayo at tinungo ang aking silid. Hindi ako pwedeng panghinaan ng loob, lalo na ngayong alam kong may isa pang nabubuhay sa loob ng aking tiyan. Hindi man ako handang maging ina at hindi ko rin alam kung anong mangyayari. Pero isa lang ang sigurado ako. Paninindigan ko itong pinagbubuntis ko. Jasmine's point of view. Nang makarating ako sa hotel na aking pinagtatrabahuhan, ay sunod-sunod kagad ang aking ginawa nang makapag-time in ako. Ang daming utos ng admin. Naiintindihan naman namin dahil nga darating daw ang may-ari ng hotel. Kilala mo ba yung may-ari daw ng hotel? Tanong ni Flor, isa ring housekeeping. Nandito kami sa locker namin. Inutusan kami ng admin na mag-ayos para daw hindi kami magmukhang haggard pagdating ng bisita. Wala akong alam. Basta't ang alam ko, darating daw. Tamad kong tugon. Ako nga rin eh. Pero ang sabi binata pa raw at nuknukan daw ng gwapo. Tinalo pa ngang modelo. Kaya dapat lang talaga na magpaganda tayo. Malay mo mahalina sa ganda natin yun. O edi parang nanalo tayo nun sa loto. Ikaw na lang, wala akong panahon sa ganyan. Saad ko bago siya talikuran. Tinawag na rin kami ng admin para papilahin sa entrance ng hotel. Mukhang yayamanin talagang darating dahil may pa-red carpet pang nalalaman. Sa may pinakadulo ako pumwesto para kung sakali man na ipakikilala kami, ay huli akong matatawag. Hindi rin naman kami nagtagal sa pagpila dahil minuto lang ay narinig ko na si manager na may kausap na sigurado kung iyon na ang owner ng hotel. Hindi ko naman sila makita sapagkat nakatungo ako, katulad lang din ng ibang HK. Anyway, Sir Cuevas, are you going to stay here for a long time? Malapit na sila sa pwesto ko. Ayon na rin sa paglakas ng kanilang mga boses. Nangangawit ng mga paakot, gusto ko nalang maupo. Hindi naman yata kami ipakikilala pero bakit kailangang tumayo pa kami rito? Yes, magre-request din sana ako ng isang HK para maging assistant ko saglit since iniwan ko ang aking PA sa kumpanya. Muntikan na akong matumba sa aking kinatatayuan nang marinig ang pamilyar na boses na yon. Hindi ako maaaring magkamali. Kilalang kilala ko ang boses na yon. No worries sir, alam na po yan ng admin. Meron na pong nakahandang HK para maging assistant nyo sa maiksing panahon. Thank you. Halos panawa na ako ng hininga nang tumigil sila mismo sa aking harapan. Hindi ko tuloy alam kung anong gagawin. Kung tutunghay ba para bumati sa kanila o mananatiling nakatungo para maitago ko ang aking mukha sa lalaking hinihiling ko na sana wag ko nang makita. Gulat akong napasinghap nang marinig ang mahina niyang pag-ismid. Hindi ko rin sigurado kung sa akin ba siya nakatingin dahil nakatungo nga ako. Nagbilang muna ako ng 3 bago nagpa siyang mag-angat ng mukha.
Pero hindi pa man nakakatatlo ng tawagin ng isang admin sila manager. Dahilan para umalis sila sa aking harapan. Nanghihinang nasapo ko ang aking dibdib habang hinahabol ng tingin ng matangkad na lalaking kasama ni manager. Kahit nakatalikod ay kilalang kilala ko ang bulto ng kanyang katawan. Paano ko bang makakalimutan ng taong yun? Hoy, natulala ka na dyan. Nagwapuhan ka rin ba? Nanunod yung tanong ni Flor habang may nakakalokang ngisi sa labi. Inirapan ko naman siya bago nilingon ng paligid. Nakabalik na pala sa kanya-kanyang trabaho ang mga kasama namin at kami na lang naiwan dito. Anong sinasabi mo dyan? Uy sus, kunwari ka pa. Huling-huli kita. Nakahabol ka nga ng tingin kila manager habang nakahawa ka dyan sa dibdib mo. Sinundot-sundot niya pang tagiliran ko kaya't naiinis na mahina ko siyang pinalo. Issue ka masyado. Tumigil ka na nga. Mamaya may makarinig pa sa'yo. Bumalik na lang tayo sa ginagawa natin. Singhal ko sa kanya bago talikuran. Malalaking hakbang ang aking ginawa para lang makalayo kay Flor at hindi na marinig pa ang mga pang-asar niya. 4:00 ng hapon nang mapagpasyahan kong umakyat sa office admin para mag-log out. Doon ay naabutan kong 7 admin at si Manager Rosales na pare-parehong busy sa kani-kanilang working laptop. Tanging si Ma'am Jeka lamang nagpabaling ng tingin sa akin. Pagkuway, ngumiti. Magandang hapon po. Pagbati ko kahit alam ko namang walang papansin sa akin. Kapag busy sila, nungkang pansinin ka talaga. Maliban na lang kung may uutos. Oh, Jasmine, mabutit nandito ka na. Ipapatawag sana kita sa mga HK. Ani Ma'am Jeka, magla-log out ka na ba? Opo ma'am, bakit po? May iuutos po ba kayo? Wala naman, i-inform lang kita na ikaw ang nirequest ni Sir Cuevas para maging personal niyang HK. Ano po? Halos manlaki ang mata ko sa narinig. Of course, I know kung sino ang taong tinutukoy niya. No other than Lander Cuevas, ang lalaking nakakuha ng virginity ko. At sa kinamalas-malasan ay ang lalaking may-ari din ng hotel na ito kung saan ako nagtatrabaho. Hindi ko nga alam kung nagkataon lang ba o pinaglalaruan lang ako ng tadhana. Parang kaninang umaga lang, nalaman kong buntis ako. Tapos ngayon naman malalaman kong araw-araw kong makakasama ang Lander na yon. Parang gusto ko nilang mag-resign. Kung hindi lang talaga nakasanla yung ATM ko eh. Kaya nga ipapatawag sana kita ngayon eh. Sasamahan kita sa room ni Sir Cuevas para maipakilala na rin kita sa kanya. Saad muli ni Ma'am Jeka na siyang nagpabalik sa akin sa wisyo. Binalingan niya na muna sila manager para magpaalam at pagkatapos ay sinenyasan akong sumunod sa kanila. Hindi ako mapakali habang nakasunod kay Ma'am Jeka. Ang daming tanong na naglalaro sa utak ko. At kauna-unahan na naroroon ang tanong na, natatandaan ba ni Sir Cuevas na ako ang babaeng nakasiping niya? Sana naman hindi. Pag nagkataon, yari na talaga ako. Ma'am, mawalang galang na po. Pero akala ko po ba meron na kayong itinalaga na magiging personal na HK ni Sir Cuevas? Hindi ko na napigilang magtanong. Dahil iyon naman talaga ang alam naming lahat. At sa pagkakaalam ko, ay si Vlad ang napili nilang personal HK. Lalaki daw kasi talagang kailangan, since lalaki nga si Sir Cuevas. At maarte daw yun. Hindi daw yun sanay na iba't ibang tao ang napasok sa kanyang silid, kaya't isang HK lang ang kinuha nila na makakasama nito sa araw-araw. Iyon nga rin talagang alam ko, Jasmine, kaya nga't nagtaka ko nung sabihin ni Manager Morales na ipatawag ka para sabihin sa'yo na ikaw ang magiging personal HK ni Sir Cuevas. Kasabay ng paghinto ko sa paglalakad ay ang pagbilis ng tibok ng dibdib ko. Kung ganun, si Sir Cuevas nga po ang nag-request na ako ang kuhanin? Mahinang tanong ko. Nagkibit balikat lamang ito. Hindi ko lang din sigurado. Nang huminto ang elevator sa 6th floor, ay lumabas na rin kami para tunguhin ang VIP room. Nandito na tayo. Sambit niya nang huminto kami sa kulay asul na pintuan. Nang magsimula siyang mag-doorbell,
ay ikinalma ko na ang aking sarili. Pasimple ko ring inayos ang buhok ko. Kailangan, kalmado lang ako kapag nagkaharap kami ni Lander. Dahil kung sakaling ang maalala niya ako, ay dapat magpanggap akong hindi ko siya naaalala. Napatayo ako ng tuwid at mariing napalunok nang dahan-dahang bumukas ang pinto. Kasunod noon ang pagkalat ng amoy ng men's cologne sa buong floor. At sa kung anong dahilan, ay tila nagustuhan ng aking ilong ang mabangong amoy na yon. Yes? Mula sa loob ng silid ay lumabas ang matangkad na lalaking bagaman magkasalubong ang kilay, ay nuknukan naman ng kagwapuhan. Magandang hapon po, sir. Pagbati rito ni Ma'am Jeka. Hindi ko rin siya masisisi nang mautal siya. Nakaka-intimidate naman kasi talagang tumingin ang lalaking kaharap namin. Pasensya na po sa abala. Dinala ko lang po dito si Miss Iligan para makilala niyo na rin po siya. Siya po ang nirequest yung HK. Mahina akong tinapik ni Ma'am Jeka. Senyales na kailangan ko ring bumati sa lalaki. Nagbow naman muna ako bago bumati. Magandang hapon po, sir. Nang bumaling ang tingin sa akin ng binata, ay kita ko ang bahagyang pagkislap ng kanyang mga mata. Magandang hapon sa inyo, pero hindi na sana kayo nag-abalang umakyat. Bukas ko pa naman siya pag-i-startin. Kahit mababa ang tono ng pananalita nito, ay mababakas pa rin doon ang kaseryosohan. Tila ba, ang tipo ng lalaking to ang hindi mo pwedeng basta nalang biruin dahil siguradong ilang taon kang makokomatos kapag nasuntok ka. Sa naisip ay hindi sinasadyang bumaba ang tingin ko sa maugat niyang braso, pababa sa malalaki nitong kamay. Ang mga kamay na yon ang humahawak at nagpakasasa sa aking dibdib ng gabing may mangyari sa amin. Mariin kong ipinilig ang ulo ko. Shit! Bakit ba inalala ko pa yun? Sige po, sir. Pasensya na po ulit sa abala. Mauna na po kami. Nahihiyang saad ni Ma'am Jeka bago ko hinilang paalis doon. Nang nasa elevator na kami, ay doon pa lang ako nakahinga ng maayos. Hindi pa ako sigurado pero sa nakakita kong klase ng pagsasalita niya kanina ay mukhang hindi niya pa rin ako naaalala. Ang gwapo ni sir, ano? Nakangiting sambit niya. Ang hiya sa kanyang mga matay tuluyan nang nawala. Pero masungit. Ngayon pa lang kinakabahan na ako eh. E paano kung araw-araw niya akong sungitan? Hindi yan. Baka istrikto lang talaga siya. Sabi rin naman ni Ma'am Abby, mabait daw yun eh. Istrikto lang daw talaga pagdating sa trabaho. Nangunot ang noo ko sa narinig. Kilala siya ni Ma'am Abby? Pag-uusisa ako. Kaibigan daw nung boyfriend ni Ma'am Abby. Ah, kaya pala. Marahan na lang akong napatango at nag-iwas ng tingin. Hindi ko maintindihan ng sarili ko kung bakit tila mas lalo akong nakahinga ng maayos nang malaman kong hindi yun boyfriend ni Ma'am Abby. Nang lumapag sa ground floor ang elevator, ay nagpaalam na rin ako kay Ma'am Jeka. Kailangan ko na umuwi at magpahinga ng maaga. Ngayong may isa na ring buhay sa aking sinapupunan, ay dapat lamang na mas alagaan ko pa ang sarili ko. Kinabukasan ay maaga akong gumising at naggayak para pumasok sa trabaho. Hindi lang dahil sa ayaw kong malate sa trabaho, kung hindi dahil iniiwasan ko ring makita sila Athena. Nahihiya kasi ako sa kanila at hindi ko pa sila kayang harapin at kausapin. Nahihiya ako sa isiping sa aming tatlo. Ako yung conservative at hindi nagpapaligaw. Pero ngayon, ako pa yung naunang nabuntis. Nang makarating sa 6th floor ng hotel, ay kaagad kong inayos ang aking itsura bago nag-doorbell sa silid ng binata. Segundo lang naman ang lumipas bago yun bumukas. Good morning, sir. Nakangiting bati ko. Ayokong isipin niya na naiilang ako sa kanya. Kaya kahit para na akong atakihin sa puso, ay nagawa ko pa rin siyang pakiharapan ng nakangiti. You're so early. Nakakunot noo habang salubong ang kilay na saad niya. Pinasadahan niya pa ng tingin ang kabuuan ko. At kahit gusto ko siyang irapan dahil sa maaga niyang pagsusuplado, ay hindi ko ginawa. Siyempre ayoko namang mapagalitan ni Sir Manager. Pasensya na po, sir.
Excited lang po. Excited? To see me? Tanong niya muli. Kung hindi lang seryoso ang mukha at boses niya, ay iisipin kong nangaasar siya. Hindi naman po. Ang ibig ko pong sabihin ay… Just get in. Umpisahan mo na rin ang trabaho mo. Putol niya sa sasabihin ko bago ko tinalikuran. Ang sungit! Lihim akong napairap bago siya sinundan. Nang tuluyan ako makapasok sa kanyang silid, ay hindi ko mapigilan ng mapahanga. Hindi lang pala ito bastang silid, dahil pagpasok mo ng pintuan ay ang malawak na salas agad ang bubungad sa'yo. Sa kaliwang bahagi ay makikita ang kusina at sa kanan naman ay may 2 nakasarang pinto. Nag-almusal ka na ba? Nahinto ako sa pagmamasid nang muli siyang nagsalita. Opo, sir. Mabuti naman kung ganun. Yun lang naman at muli niya na akong tinalikuran. Nang umalis siya'y sakalang muli akong nakahinga ng maayos. Ngayon nakakasiguro na talaga ako na hindi niya ako natatandaan. At bakit ko ba iniisip na matatandaan niya pa ako? Hello? 1 linggong nakakalipas mula nang may namagitan sa amin. At isa pa, sino ba naman ako para hindi niya makalimutan? Baka nga isa lang din ako sa maraming babaeng nakasiping niya. At sa sobrang dami, hindi niya na maalala isa-isa. Sa isipin yun ay biglang kumulo ang dugo ko. Parang gusto ko siyang habulin at sigawan sa mukha para itanong kung hindi niya nga ba talaga akong naaalala. Kasi siya, hindi ko makakalimutan. Hay, Jasmine, kalma. Trabaho ang pinunta mo rito, okay? Ilang hingang malalim pa ang ginawa ko bago inumpisahan ang paglilinis. Bandang 12:00 ng tanghali nang makaramdam ako ng pagkalam ng sikmura. Saktong tapos ko na ring linisin ng CR, kwarto at salas. Lalabas na lang ako para mag-break time. Hindi ka ba nagugutom? Hindi mo ginalaw tong hinanda kong merienda para sa'yo. Katatapos ko lang maghugas ng kamay nang dumating si Sir Cuevas. Hawak niya ang tray kung saan nakalagay ang isang hinog na saging, carrot cake at orange juice. Kaninang 10:00 niya pa yun hinanda. Pero dahil naiinis pa rin ako sa kanya sa hindi ko malamang dahilan, ay hindi ko kinain ang hinanda niya. Magbe-break time na rin naman na po ako at may baon din po akong lunch. Then, let's eat together. Natigilan ako sa pagpupunas ng aking kamay nang marinig ang sinabi niya. Ano po? Naninigurado kong tanong. Parang kanina lang ang sungit-sungit niya. Tapos ngayon biglang aamo ang mukha niya at may let's eat together pa siyang nalalaman? Nag-order ako ng lunch ko. And since naparami yung in-order ko, share ko na lang sa'yo para hindi masayang. Ngumiti pa siya at tila kinukumbinsi talaga ako. Pero dahil sa naiinis talaga ako sa kanya kaya't hindi niya ako mauuto. Salamat na lang po pero sayang naman po kasi yung baon kong lunch kung hindi ko kakainin. O edi kainin din natin. Ipapakuha ko sa isang HK para hindi ka na rin bumaba pa. Hindi na po sir. Sa locker po ako kakain. Pagmamatigas ko. Bigla namang nagdilim ang aura niya. Tila naubos na ang pasensya sa ginagawa kong pagtanggi. Tinatanggihan mo ba ang boss mo, Jasmine? May kasama ng inis na muli niyang tanong. Hindi naman po sa ganun sir pero naiilang po kasi ako. Tsaka kayo na rin pong nagsabi na boss ko kayo. Parang ang sama naman pong tignan kung magsasabay tayong kumain. That's okay. Anong masama ron? And besides, higit pa nga ron ang ginawa natin, hindi ba? Ang kaninang madilim nitong aura ay napalitan ng panunodyo. Nakangisi rin ito at tila'y natutuwa pa sa nakitang gulat sa aking mata. Ano pong sinasabi niyo dyan? Namilog ang aking mga mata sa gulat. Tss! Do you really think na hindi kita naaalala? Babaeng nag-alok ng kanyang virginity sa bar. Nang humakbang siya'y atubili naman akong umatras. Hindi ko po alam ang sinasabi niyo, sir. Oh, really, huh? Then why are you scared? Lihim akong napamura nang maramdaman ng malamig na pader sa aking likuran. Siya naman ay lalong napangisi nang makorner ako. Inilagay niya ang 2 kamay sa magkabilang gilid ko. Pagkuway, inilapit sa akin ang mukha. You know what? I hate it.
I hate it whenever you're pretending that you don't remember me. Like hindi mo ba talaga ako naaalala o nagpapanggap ka lang? Hindi ko po talaga alam ang sinasabi niyo. Pinatigas ko ang boses ko at lumaban ng titigan sa kanya. Magmamatigas talaga ako at kahit lamunin pa ako ng lupa ngayon dahil sa pagsisinungaling ko ay wala akong pakialam basta't paninindigan ko na hindi ko alam ang sinasabi niya. Just cut the crap. Inuubos mo talagang pasensya ko, babae. Napigil kong hininga ko nang idiin niya ang kanyang sarili sa akin. O baka naman gusto mong ulitin dito ang ginawa natin noon para lang maalala mo na ang tinutukoy ko. Mahina akong napasinghap nang dampian niya ng magaang na halik ang aking leeg. Ramdam ko rin ang pagtayo ng balahibo sa buong katawan ko. Sir, halos pabulong na lang nasambit ko nang mas idiin niya pa ang labi sa aking leeg. Nanghihina na ako at kung ipagpapatuloy niya pang ginagawa ay baka tuluyan na akong matumba sa sahig. Ramdam ko ang pangising niya bago tuluyang lumayo sa akin. Ngayon, naaalala mo na ba ako? Nakakalokong tanong niya. Nang makabawi naman sa panghihina, ay muli akong umayos ng tayo't masama siyang tinignan. Ano po bang gusto niyo? Good question, Nakangising tagumpay na saad niya. Pigil na pigil ko naman ang sariling huwag siyang saktan. Kung kanina, naiinis ako sa kanya dahil sa isiping hindi niya ako naaalala. Ngayon ay mas lamang na ang inis ko sa sarili ko. Dahil bakit mas hiniling ko pa kanina na sana naaalala niya ako. Itutuloy ang nangyari sa akin. Let's eat together. Iyon lang? Hindi naniniwalang tanong ko. Halos atakihin ako sa puso dahil sa ginawa niya. Tapos ang dahilan lang niya gusto lang niya akong makasabay kumain? May mga dapat din akong itanong sa'yo, Jasmine. But for now, kumain na muna tayo. Hindi ka nagmerienda at ayokong nagugutom ka. Anya bago ako tuluyang talikuran. Sa kanyang pag-alis ay para naman akong kandilang nauupos sa sumalampak sa sahig. Ngayong nakilala niya na ako, dapat ay may gawin akong paraan para makaiwas sa kanya. Kailangan ko ring makasigurado kung hanggang kailan ba siyang mananatili sa hotel na ito dahil hindi ko siya pwedeng makasama ng matagal. Kailangan kong gumawa ng paraan para makalayo na sa kanya. Hindi niya pwedeng malaman ang tungkol sa batang ipinagbubuntis ko. Araw ng linggo at kapag ganitong mga araw ay pumupunta kaming tatlo nila Ira sa simbahan at pagkatapos naman dediretso na rin sa pamamasyal. Kung minsan, diretso sa bar. Pero iba ngayong araw. Mag-isa lamang akong magsimbat na malengke. Parehas kasing wala sila Athena. Si Ira, pinagbakasyon ng kanyang mami na kauuwi lamang galing sa Italy. Habang si Athena naman, umuwi rin sa probinsya at ikakasal daw ang kanyang kapatid. Gusto pa nila akong isama pareho pero ako nang tumanggi. Bawal akong umabsent sa trabaho. Panay na nga rin ang sideline ko para magkapera at tuluyan ng matubos ang aking ATM. Gusto ko bago man lang lumobo ang akin siya na may ipon na ako para naman wala ring masasabi sa akin sila nanay. Palabas na ako ng simbahan nang makita ko si Ma'am Jeka at ang kanyang maliit na anak. Oh, Jasmine! Gulat na bati niya nang lapitan ako. Hi ma'am, nagsimba rin po kayo? Yep, pauwi na rin kami. Ikaw ba? May bibilihin lang po, then uuwi na rin po ako. Tugon ko bagong ngitian ng kanyang anak. Nga pala ma'am, may tatanong po sana ako. Ano yun? Alanganin ko muna siyang tinignan. Nagdadalawang isip ako kung dapat ko ba siyang tanungin. Pero bahala na nga. Itatanong ko lang po sana kung magtatagal po ba sa hotel si Sir Cuevas. Mariin kong nakagat ang lower lip ko habang hinihintay ang magiging sagot niya. Alam mo, yan din ang tanong ko eh. Ang alam ko kasi parang bisita lang siya at titingnan-tignan lang ang hotel. Kaya nga't nagtaka na rin ako nung sabihin ni Sir Manager na magtatagal pa siya rito. Teka, bakit mo ba naitanong? Sinusungitan ka ba niya? Ay, naku hindi naman po. Magkakasunod ang ginawa kong pag-iling. Naitanong ko lang po. O sige po ma'am, mauna na rin po ako. Ingat po kayo. Nang makapagpaalam, ay kaagad na rin akong umalis. Sa nalaman ko'y tila sumakit lang ang ulo ko. Kung ganon,
Matagal-tagal ko pa palang makakasama ang lalaking yun. Nang sumunod na araw ay ganun uli ang naging routine ko. Gigising sa umaga para magtrabaho at pagkatapos ay uuwi naman sa hapon para makapagpahinga. At pagsapit ng gabi, tutulog naman para magising kinaumagahan para lang magtrabaho ulit. Nakakapagod at nakakasawa rin minsan kung iisipin mo. Pero dahil alam kong may umaasa sa akin kaya't hindi ako pwedeng sumuko. Hindi ko talaga maiwasang malungkot dahil 2 araw na akong nag-iisa sa apartment. Minsan nga naiisip ko na lang din na kumuha ng bakasyon. Pero kapag naiisip ko naman ang bayarin ko, pinanghihinaan na ako ng loob. Tama nga sila. Hindi ka pwedeng tamarin kapag marami kang utang. Good morning, sir. Kahit gaano man katamlay ang araw ko ay hindi pwedeng dadalhin ko yun sa trabaho. Kaya heto, dala ko na naman ang peke kong mga ngiti. Are you okay? Bakit ang tamlay mo yata? May problema ka ba? Ang akala ko ay kaya kong magpanggap na okay lang ako sa kanyang harapan. Pero nang marinig ko ang tanong niya at nang makita ko ang pag-aalala sa mata niya, ay parang gusto ko na lang humagulgol ng iyak. Ipinilig ko ang ulo ko at muling ngumiti. Ayos lang po ako, sir. Tila hindi pa siya kumbinsido. Pero dahil nilagpasan ko na siya, wala na rin siyang nagawa pa. Dahil malinis naman ang unit ni Sir Cuevas ng araw na yon, ay wala na akong masyadong ginawa. Nasa labas lang ako ng opisina niya para kung sakaling may utos siya, ay kaagad kong maririnig. Bandang 10:00 lang kumulo ang sikmura ko. Nasapo ko ang tiyan ko at maliit na napangiti. Kakakain ko lang kasi kanina pero gutom na naman ako ngayon. Naalala ko na naman tuloy ang sinabi ng doktor na asahan ko na raw ang pagiging magugutumin ko dahil 2 na kaming kumakain ngayon. Sa halip na mainis ay natuwa pa ako. I can't wait na isilang ng sanggol sa aking sinapupunan. Jasmine! Gulat akong napatayo at atubiling inalis ang kamay sa aking tiyan nang lumabas mula sa opisina si Lander. Nagtataka naman siyang napatingin sa akin. Partikular na sa aking tiyan. Kinakabahan akong napalunok nang magtagal ang tingin niya ron. Masakit po yung tiyan ko. Gutom lang. Saad ko bago nakangiwing tumawa. Gutom ka na? Bakit hindi ka nagsasabi? Pwede ka ring maghalongkat ng pagkain sa kusina. Anya, bumadya ang pag-aalala sa mukha. Keri ko pa naman po, hindi naman ganun kagutom. Naiilang na saad ko. Hindi ko mapigilan ang pag-iinit ng pisngi ko. Bakit kasi grabe siya kung makapagpakita ng pag-aalala sa akin. Alam kong mabait siya at hindi rin ganun kasungit. Sa loob ng 1 linggo ko siyang kasama ay alam ko na ang ugali niya. At isa na nga ron ay ayaw niyang nagugutom ako. Kahit na. Alangan namang hintayin mo pang manginig ka sa gutom. Tss. Naglakad siyang patungo sa kusina. Magluluto ako ng sinigang na hipon for our lunch. Pero igagawa muna kita ng ham sandwich para makakain ka na. Naku, hindi na po sir. No, I insist. Maupo ka lang dyan at hintayin mo ko. Nang talikuran niya ako ay wala na akong nagawa kung hindi ang sundin ang utos niya. Tulad ng sinabi ni Lander, matapos niya akong igawa ng sandwich ay nagluto naman siya ng aming ulam at sabay na rin kaming nagtanghalian. Medyo nasasanay na rin ako sa presensya niya at sa pagiging madaldal. Sa araw-araw naming pagsasabay kumain ay kulang na lamang ikwento niya na sa akin ang buo niyang pagkatao. Hindi ko nga akalain na may ganun pala siyang side dahil kung makikita mo siya iisipin mong tahimik lang at palagi lamang seryoso sa buhay pero hindi naman pala. At hindi mo mawari sa aking sarili kung bakit hindi man lang ako naririndi sa kanya. Sa halip nga'y na-enjoy ko pang pakikinig sa mga kwento niya sa buhay. Hindi ko rin maramdaman sa dibdib kong pagkailang at hiya sa kanya. Sa halip ay nagiging mas komportable na akong kasama siya. Pero kahit na ganun ay hindi ko pa rin nakakalimutan na minsan ay may nangyari sa amin. Oh, uuwi ka na ba? Saktong katatapos ko lamang magsuklay nang lumabas si Lander sa kanyang opisina. Naabutan niya pa akong nagsasalansa ng aking mga gamit sa aking working bag. Sinulyapan ko naman siya bagong ngitian. Yes sir, magpapaalam na nga rin po sana ako eh. Kung ganun sumabay ka na sa akin, palabas na rin naman ako.
Huwag na sir, may pamasahe naman po ako. At baka kung ano pang isipin ng mga makakakita sa amin sa baba. Huwag ka nang tumanggi. At kailan ba kita pinayagan na tanggihan ng alok ko? Nakangising sabi niya bago ko tinalikuran. I will just get my car keys. Wait me here. Wala na akong nagawa nang muli siyang pumasok sa kanyang opisina. Saglit lang din naman akong naghintay nang muli siyang lumabas. Nakapagpalit na rin siya ng damit at humahalimuyak na naman ang mabango niyang amoy na tila inaanyayahan akong yakapin at ubusin ng kanyang amoy. Looks like gusto rin ng baby ko ang pabango ng kanyang ama. Let's go? Matamis ang ngiti niyang paglalahad sa akin ng kamay. Nang mapagtanto ko naman kanina pa pala ako nakatitig sa kanya, ay nahihiyang nagbawi ako ng tingin. Sige po. At ubili ko siyang tinalikuran. Ako na rin ang nagbukas ng pinto. Tahimik lang ako habang nauunang maglakad papunta sa elevator. At nararamdaman ko naman ang pagsunod niya sa akin mula sa aking likuran. Hanggang sa makasakay ng elevator, ay tahimik lang ako. Sa tabi ko ay nakatayo lang si Lander na bagamat hindi rin umiimik ay nararamdaman ko naman ang panakanakang pagsulyap sa akin. Hindi ko nga alam kung papaano ko pang nakakayanang tumayo ng matagal, samantalang hindi ko na nga magawang huminga ng maayos. Hey, humihinga ka pa ba? Gulantang akong napahawak sa aking dibdib nang bigla siyang magsalita. Sir naman! Nanlalaki ang matang tinignan ko siya. Natatawa namang nilapitan niya ako. Pagkuway hinawakan ng kamay ko. Ayos ka lang ba? Nanlalamig ka. May masakit ba sa'yo? Dadalhin na kita sa ospital. Ang OA sir, may iniisip lang po ako. Binawi kong kamay ko at pasimpleng dumistansya sa kanya. Hindi ka naman ba galit sa akin? Magkakasunod ang ginawa kong pag-iling. Hindi po. Ba't niyo naman po naisip yan? Nang tignan ko siya'y malamlam na ang kanyang mga matang nakatingin sa akin. Umiiwas ka kasi. Hindi mo pa ako matignan ng maayos. May problema ba? Ayaw mo bang maihatid kita? Dahil sa nakikitang kalungkutan sa kanyang mga mata, ay hindi ko maiwasang magtaka. Dahil bakit naman siya maapektuhan sa pag-iwas ko? Sorry po, may iniisip lang po talaga ako. Okay, pero kung hindi ka komportable na sumabay sa akin, maiintindihan ko naman. Hindi naman po sa ganon. Hindi ko na rin nagawa pang dugtungan ang sasabihin ko dahil bumukas na ang elevator. Nauna na siyang bumaba sa akin at ako naman ngayon ang nakasunod sa kanya. Sa lobby siya dumiretso habang ako'y nagtungo saglit sa admin para mag-log out. Pagkatapos ay pinuntahan ko na rin agad siya sa lobby. Pero bago ko pa man malapitan si Lander, ay hinarang na ako ni Brian. Hi Jasmine, uwi ka na? Hatid na kita. Matamis ang ngiti niyang saad. Hindi na. Binasted mo na nga ako, pati ba naman sa paghatid sa'yo tatanggihan mo pa rin ako? Lihim akong napangiwin nang palungkutin niya ang boses niya. As if namang maaawa ako. Jasmine, let's go. Mula sa likuran ni Brian, ay sumulpot si Lander na magkasalubong ang kilay. Nang makita siya ni Brian ay tila nagulat pa ito. Pero nang makabawi ay kaagad ding bumati sa lalaki. Sir? Gulat ko ring tinignan ng lalaki. Dahil sa maging ako ay hindi inaasahan na lalapitan niya kami. Sir Cuevas? Magkasama po kayo ni Jasmine? Nagtatakang tanong ni Brian. Yes. Maigsing tugon ni Lander bago ko nilapitan at hinuli ang kamay ko. Let's go. Bago pa man ako makatugon ay nahila niya na ako palayo ron. Nang lingunin ko ang pinanggalingan namin ay nakita ko pang nakatayo rin si Brian habang nakahabol ng tingin sa amin. Lalaki si Brian pero alam kong tsismoso yun. Isa yun sa dahilan kaya't hindi ko siya magawang magustuhan. Masyado siyang ma-issue. At kahit hindi naman dapat ikwento, ay ibinibida pa nun sa iba. Kaya ngayon ay hindi na ako magtataka na bigla na lang kaming ma-issue bukas ni Lander. Hanggang sa makarating sa bahay, ay iniisip ko pa rin ang maaaring mangyari bukas. Ayoko pa naman sa lahat ay ako ang pinag-uusapan. Pero bahala na. Hindi ko na lang siguro sila papansinin. At isa pa, hindi rin naman na ako magtatagal pa sa hotel. Napagdesisyonan ko nang mag-resign
Dahil kung totoo ngang magtatagal sa hotel si Lander, ay dapat na lamang akong umalis. Hindi nila pwedeng malaman na buntis ako. Dahil naririndi sa dami ng iniisip ay napagpasyahan kong tawagan sila Athena. Sa mga ganitong sitwasyon na alam kong kailangan ko ng advice nila. Sigurado ka na ba sa gagawin mo, Jasmine? Tanong ni Ira na siyang unang sumagot sa aking video call. Wala na rin naman akong pagpipilian eh. Hindi pwedeng malaman ni Lander ang kalagayan ko. Ayokong akuin niya kami para maging responsibilidad niya. Dahil tulad ng sinabi ko sa inyo, ako lang naman ang namilit sa kanya nung gabing may nangyari sa amin. Mahabang litanya ko. Naikwento ko na rin sa kanila kung sino si Lander at kung papaano ako nito itrato sa bawat araw naming magkasama. At sa mga araw na yun, masasabi kong mabait at gentleman ang lalaki. Kaya nakaka-guilty naman kung bigla kong sasabihin sa kanya na buntis ako. Baka mamaya may asawa na pala siya. Sa isipin yun ay biglang bumikat ang dibdib ko. Pero ikaw na rin ang nagsabi na sweet and caring naman siya sa'yo. So what if may gusto siya sa'yo? Hindi niya lang masabi kasi nahihiya siya. Wika naman ni Athena. Papaano kung mabait lang talaga yung tao, Athena? Hindi nga natin alam eh. Baka may asawa na yun. Natigilan ako sa sinabing yun ni Ira. May punto naman siya. Tama si Ira. Dahil kung gusto niya ako, edi dapat noon pa lang nagtapat na siya. Gwapo si Lander. Ang mga tipo niyang lalaking hindi mahihiyang magsabi na may gusto siya sa isang babae. Sambit ko. Papaano nga kung nahihiya lang? Alam mo Jasmine, hindi sa pangingialam but since nanghingi ka na rin naman ng advice, ang maipapayo ko lang ay sabihin mo na sa kanya. Bahala ng tadhana sa susunod na mangyayari. Ang mahalaga, nasabi mo sa kanyang buntis ka. Kung may asawa siya, edi go. Ikaw na rin naman ang nagsabi na hindi mo siya kukulutin sa pananagutan. Wikang muli ni Athena. Tama si Athena. Nakagawa ka na nga ng atraso sa kanya nung kulitin mo siyang kunin ng virginity mo. Kaya't wag mo nang dagdagan pang atraso mo. Tsaka kapag naman nasabi mo sa kanya, aalis ka na rin naman sa trabaho mo, di ba? Matagal akong natigilan. Nakatitig lamang ako sa kanila at iniisip ng mabuti ang mga sinasabi nila. Pero maiba tayo. Kailan mo nga palang balak sabihin kila Tita Minda ang sitwasyon mo? Humina ang boses ni Athena nang mabanggit ang pangalan ni Nanay. Pag uwi ko na siguro dyan sa probinsya, hinahanda ko na rin ang sarili ko kung sakaling itakwil nila ako eh. Pagbibiro ko kahit ang totoo, kinakabahan din ako sa maaaring maging reaksyon nila Nanay. Ang alam kasi nila'y wala pa akong nagiging nobyo. Tapos pag uwi ko malalaman nilang buntis ako. Malaking iskandalo talaga yun. Mabuti sana kung may ipapakilala akong lalaki. Ang kaso wala. Ay, buhay. Baliw, mahal na mahal ka nila tita no? Baka nga magpaparty pa sila kapag nalamang buntis ka na. Remember, matagal ka na nilang kinukulit na magpaligaw. Ani Ira na ikinatawa namin. Magpaligaw, hindi magpabuntis. Inis na inirapan ko siya. Gano'n na rin yun. Basta, kahit na anong desisyon mo, Bessie, nandito lang kami ni Athena. Nakasuporta kami sa'yo at sa baby mo. Iris right. Sabihan mo lang kami kung kailan ka uuwi dito sa probinsya para kami nang susundo sa'yo. Naiiyak akong napangiti sa isiping kahit gaano pa kahirap ang buhay sa akin. May mga kaibigan pa rin akong totoo at handa akong damayan. Salamat sa inyo mga bruha. Nag-flying kiss pa ang dalawa sa camera bago ko tuluyang pinutol ang video call. Pagkatapos ng video call ay nag-half bath muna ako bago napagpasyahang magluto ng hapunan. Pero hindi pa man ako nakakarating sa kusina nang makarinig ng mga katok. Saglit lang po. Sa isiping delivery lamang yun ng tubig ay at tubili kong binuksan ng pinto para lang magulat sa taong aking napagbuksan. Walang iba kung hindi si Lander Cuevas. Gwapong-gwapo sa suot niya. Humahalimuyak ang pabango habang may hawak na bungkus ng pulang rosas. Sir? Hi.
Nang ngumiti siya'y lumabas ang pantay-pantay at mapuputi niyang ngipin. Saglit ko ring naamoy ang mabungo niyang hininga. Ano pong ginagawa niyo rito? Mahinang-mahina lang ang tanong ko. Tipong hindi ko na halos marinig ang boses ko dahil sa lakas ng kabog ng aking dibdib. Pwede bang pumasok muna? Sorry po. Agad ko namang nilakihan ang bukas ng pinto nang mapansing tila nangangawit na siya sa pagtayo. Dinala ko siya sa salas at doon pinaupo. Kinakabahan man sa kanyang presensya, ay nagpapasalamat pa rin ako na malinis ang paligid. Mabuti na lang at wala dito sila Ira. Kapag narito kasi ang mga iyon, kung saan-saan lang nakahanger ang mga underwear. Gusto niyo po ba ng tubig o kape? Tanong ko nang makaupo siya sa isahang sofa. Para sa'yo, sana magustuhan mo. Hindi niya pinansin ang tanong ko. Sa halip ay iniabot niya sa akin ang dala niyang bulaklak. Ramdam ko naman ang pamumula ng aking pisngi. Salamat po pero bakit po may pabulaklak kayo? Nagtataka lang ako. Parang kanina lang inihatid niya ako. Tapos ngayon pupunta siya rito at magbibigay ng bulaklak? Para saan? Tumayo siya at huminga ng malalim. Pagkuway, muling ngumiti at pinakatitigan ako. Okay, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Matagal niya akong tinitigan sa aking mga mata. Pagkuway hinawakan ng aking mga kamay. Jasmine Iligan, can I court you? Ano po? Namilog sa gulat ang aking mga mata. Bahagya rin akong napaatras at kamuntikan pa akong mapatumba. Kung hindi lang siya maagap na nakahawak sa maliit kong bewang, ay siguradong lalagapak ako sa sahig. Pero ano nga bang gusto ko? Ang lumagapak sa sahig o ang makulong sa braso niya? Easy. Dahil sa sobrang lapit namin sa isa't isa, ay ramdam na ramdam ko ang init ng kanyang hininga. Ayos ka lang ba? Tanong niya muli. At ubili naman akong kumawala sa kanya nang makabawi sa pagkagulat. Ayos lang ako, sir. Ikaw yatang hindi ayos dyan. Kung ano-ano pong sinasabi niyo. Nakakanerbiyos. Lumayo pa ako ng ilang dipa dahil baka tuluyan na akong mawala ng malay sa presensya at sinasabi niya. Seryoso ko, Jasmine. Look, alam kong ganyan ang magiging reaksyon mo. Masyadong mabilis pero wala eh. Naagaw mo agad ang atensyon ko at ayoko namang itago pang nararamdaman ko. Ayokong maunahan pa ako ng iba. Kaya kung mamarapatin mo, maaari ba kitang ligawan? Puno ng sinseridad ang kanyang mga mata. Tila nagsasabing dapat ko siyang pagkatiwalaan. Pero sir, hindi po kasi ako nagpapaligaw. Hindi pa rin po ako handang pumasok sa isang relasyon. Nagbaba ako ng tingin. Hindi ko kayang salubungin ang mga tingin niya. Gustuhin ko mang pagsisihan ng sinabi ko ay hindi na maaari. Dapat ko na itong panindigan. Isa pa, ano na lang ang sasabihin ng mga nakapaligid sa amin? Siguradong mahuhusgahan ng todo si Lander. Mayaman siya, mahirap lang ako. Amo ko siya at empleyado niya lang ako. Tsaka, baka nabibigla lang po kayo, sir. No, I'm not. Ang tagal kong hinintay ang pagkakataon na ito. Ano raw ang sinabi niya? Matagal? Kung ganun ba, unang kita niya palang sa akin na gustuhan niya na agad ako? May ganun ba talaga? Nagtatakang tinignan ko siya. Ano pong ibig niyong sabihin? Malalim siyang nagpakawala ng hininga bago muling ngumiti. Kung hindi ka pa handang pumasok sa isang relasyon, naiintindihan ko. Pero sana naman, hayaan mo kong ligawan at maipadama sa iyo kung gaano katotoong nararamdaman ko. Pangakong hindi kita kukulitin. Hayaan mo lang akong alagaan at mahalin ka. Mariin ko siyang tinitigan. Hindi niya sinagot ang tanong ko pero nakikita kong desidido talaga siya. Na parang sinasabi ng kanyang mga mata na wala akong magagawa pa. Dahil kahit umayaw ako ay itutuloy niya pa rin ang gusto niyang gawin. Bumuntong hininga muna ako bago sumusukong nagsalita. O sige na nga po. Sa sinabi kong yun ay kitang-kita ko ang pagkislap ng kanyang mata. Umaliwalas din ang kanyang mukha.
punong-puno ng kasiyahan. Yes, thank you Jasmine. Pangakong hindi mo ito pagsisisihan. Itinaas niya pa ang kanan. Ako naman ay natatawang napailing na lamang. Really? Ganun siya kasaya? Pinayagan ko lang siyang manligaw pero dinaig niya pang nanalo sa loto. Tinotoo nga ni Lander ang sinabi niyang liligawan niya ako. Araw-araw, kahit hindi ko sabihin ay sinusundo niya ako sa bahay at inihahatid din sa hapon. Tanggihan ko man ang ginagawa niya, ay likas na yatang matigas ang kanyang ulo at walang sinusunod. Hands-on din siya sa akin dahil kahit nagagawa ko pa rin ng maayos ang trabaho ko sa kanya, ay nagagawa rin niya ng maayos ang panliligaw sa akin. Totoong professional din siya dahil nagagawa niyang ibukod ang usapang trabaho at sa panliligaw at iyon din naman ang gusto ko. Patuloy pa rin siya sa paghahanda at pagluluto ng aming pagkain. Kung minsan ay nagluluto na ako sa bahay ng kakainin naming dalawa para hindi pa laging siya ang taya sa pagkain namin. Magaan din siyang kasama. Ni wala akong ilang na nararamdaman kapag magkasama kami. Hindi rin siya nagtatanong kung kailan ko ba siya sasagutin. Patuloy lang siya sa ginagawa na tila nag-e-enjoy talaga siya sa panliligaw sa akin. Dahil sa masaya ko siyang nakakasama araw-araw, hindi ko na nga namalayan na umabot na pala ng 2 buwan ang kanyang panliligaw. At ang plano kong pagre-resign ay hindi ko na nagawa dahil kahit hindi ko man aminin sa sarili ko, alam kong nasasanay na rin ako sa presensya niya. At unti-unti na rin siyang nagkakapuwang sa puso ko. Bessie, ba't hindi mo pa sagutin si Lander? Kailan mo pa siya sasagutin kapag lumobo na yung tiyan mo? Tanong ni Athena isang umaga nang magkasabay kaming mag-almusal. Nakabalik na sila Ira dito sa apartment matapos ang 1 linggo nilang bakasyon at personal na rin nilang nakilala si Lander nang minsan akong sunduin ito. At tulad ng inaasahan ay nagustuhan agad nila ang binata. Kaya nga Jasmine, masyado mo nang pinapahirapan ng sarili mo eh. Halata namang gusto mo na rin naman siya. Segunda naman ni Ira. Hindi naman pwedeng sagutin ko siya dahil gusto ko na rin siya. Siyempre natatakot pa rin akong sumugal. Dahil what if nabibigla lang siya? What if magbago rin ang nararamdaman niya? And what if kung mahal na mahal ka nga talaga niya? Putol ni Athena sa sinasabi ko na siyang ikinahinto ko. Hinawakan ni Ira ang kamay ko bago ako masusing tinitigan. Tila ba binabasa niyang laman ng utak ko. Bes, wala namang masama kung susugal ka, lalo na kung yung susugulan mo, katulad ni Lander. Guwapo, businessman, at mahal na mahal ka. Tama si Ira, kaya't pag-isipan mong sinasabi namin. Hindi ko na nagawang umimik pa dahil alam kong may punto naman ang sinasabi nila. Hanggang sa matapos kaming mag-almusal at makapasok ako sa trabaho, ay tahimik lamang ako at iniisip ko pa rin ang sinabi nila Athena. Tama naman sila at mukhang ngayon ay kailangan ko na silang sundin. Sasagutin ko na si Lander at ipagtatapat ko na sa kanya na may nabuo sa amin ng gabing may nangyari sa amin. Hawak ko ang pregnancy test na ginamit ko pa noon ng tinungo kong hotel. Malakas ang kabog ng dibdib ko. Hindi ko alam kung kinakabahan ba ako o na-e-excite dahil sa maaaring mangyari mamaya. Nang makarating sa lobby ay nagmamadali kong tinungong admin office. Pero hindi pa man ako nakararating doon nang makasalubong ko si Brian. At dahil nga sa aking pagmamadali ay nasanggi ko pa siya. Dahilan para mabitiwan ko ang hawak kong piti. Gumawa pa yun ng ingay nang malaglag sa sahig. Jasmine? Gulat na tanong ni Brian nang makita ako. Brian, maging ako'y nagulat din. Pero nang maalala kong dala ko ay kaagad kong hinanap ang piti. Pero huli ng lahat, nakita na rin yun ni Brian at ito pa mismo ang dumampot sa bagay na yon. Sa'yo to? Mariin akong napalunok ng seryoso niya akong tinignan. Akin na yan, Brian. Nang tangkain ko yung agawin ay umatras siya. So totoo ngang balita. Buntis ka nga. Mapait siyang napangisi. Anong balita? Naguguluhan kong tanong. Pagak naman siyang tumawa. Kung makapag-react siya ay dinaig niya pang niloko. Samantalang hindi naman kami.
Nakita ka kahapon ni Flor na nagpunta sa ospital. Kasama niyang kapatid niyang buntis. Kaya nalaman niyang buntis ka rin. Dahil palagi kang nakikita doon ng kanyang kapatid na nagpapa-check up din. Naikwento niya sa amin nung magkasabay kaming mag-lunch. Naikuyom ko ang kamay ko. Sinasabi ko na nga ba't hindi mapagkakatiwalaan ng babaeng yun? Kung ganun ay, kalat na pala sa buong HK. So totoo nga, akala ko ba hindi ka nagpapaligaw? Pero bakit buntis ka ha? Nanguusig niyang tanong. Ang mga mata niya'y puno ng panghusga. Akala ko pa naman iba ka sa lahat. Kaya gustong gusto ko te. Pero yun pala mas masahol ka pa. Malandi ka rin pala. Hindi niya na natapos ang kanyang sasabihin dahil lumapat sa kanyang pisngi ang aking kamay. Anong karapatan mong husgahan ako? Nanggigigil na tanong ko. Pero bago pa siya makasagot ay may nagsalita na sa aking likuran. Anong nangyayari dito? Natigilan ako't muling kinabahan nang marinig ang boses ni Lander. Nang lingunin ko siya'y salubong ang kanyang kilay na nakatingin kay Brian. Pero nang dumako ang tingin niya sa akin ay kaagad na lumamlam ang kanyang mga mata. Wala naman po sir. Tinatanong ko lang naman po kung papaanong nabuntis itong si Jasmine. Samantalang palagi niya pong sinasabi na hindi pa daw po siya handang makipagrelasyon. Nang uuyam na wika ni Brian. What? Hindi makapaniwalang tanong niya. At dahil hindi ko na alam ang dapat sabihin at i-react, ay nagmamadali ko na lang silang iniwan. Nang makalabas ng hotel ay siya ring pagbuhos ng luha sa aking mga mata. Ngayong alam na nilang lahat ang tungkol sa aking pinagbubuntis, ay siguradong araw-araw ako ang laman ng kanilang usapan. Pinakaayaw ko pa naman na chichismis. Pero heto ako at ako na ang kanilang pinakatapik. At kay Lander, ano na lang ang mukhang ihaharap ko sa kanya? Paano kung hindi rin siya maniwala na siya ang ama ng ipinagbubuntis ko? Hindi ko na alam kung ano bang dapat na isipin. Sobra na akong naririndi sa mga nangyayari ngayong araw. Jasmine's point of view. 2 araw na akong nagkukulong sa aking kwarto. Lalabas lamang ako kapag kakain. Naikwento ko na lahat kila Athena ang nangyari kaya't hindi na rin nila ako kinukulit pa. Paminsan-minsan kinakatok nila ako para sabihing nasa labas si Lander at gusto kong makausap. Pero dahil sinabihan ko na sila na ayaw ko munang humarap sa ibang tao, kaya't sila na rin ang nagpaliwanag sa binata. Sa 3 araw ng aking pagkukulong sa aking silid, ay napagpasyahan ko nang lumabas at kausapin sila Athena. Napag-isip-isip ko na tama naman sila. Hindi pwedeng tataguan ko lang ang problema ko. Dapat harapin ko yon. At ang una ko dapat na gawin ay ang pumunta sa hotel at personal na iabot ang aking resignation letter. Wala na akong pakialam kahit makita pa ako ng mga katrabaho ko. Dahil tama naman sila Ira. Hindi ko dapat isipin ang sasabihin ng ibang tao. Ang iisipin ko lang ngayon ay kung papaano maaayos ang buhay namin ng aking anak. Kakausapin ko na rin si Lander at ipagtatapat sa kanya ang lahat. Nakahanda na rin ako kung sakali mang magalit siya. At kung ano man ang magiging pasya niya igagalang ko. Kahit magiging masakit sa akin kung sakasakali man na hindi niya kami matatanggap mag-ina. Ready ka na ba, Jasmine? Tanong ni Ira. Hawak niyang kamay ko habang naglalakad kaming papasok sa hotel. Si Athena hindi nakasama dahil may emergency meeting daw sa kanilang opisina. Handa na ako at wala na akong pakialam pa sa mga maaari kong marinig mamaya. Porsigido kong tugon. That's my girl! Nang makapasok kami sa loob ng hotel, ay nagkatinginan pa kaming dalawa nang mapansing napakatahimik ng buong hotel. Wala rin akong makitang kahit isang HK na naglilinis sa paligid. Ang tahimik naman, sambit ko. Nang lingunin ko si Ira ay nagkibit balikat lamang siya. Sa admin office na kami nagdiretso. Kay Manager Will ko ibibigay ang aking resignation letter. Hindi ko mawari kung bakit ako kinakabahan habang tinatahak namin ang office. Bessie, mauna ka na. Naiilang ako. Paalam ni Ira. Hindi pa man ako nakasasagot ng talikuran niya na ako. Anong nangyari doon? Hindi ko maiwasang magtaka nang mapansin na tila hindi siya mampakali.
Pero sa halip na isipin pa yon, ay ipinagpatuloy ko na lamang ang pagpunta sa office. Kumatok muna ako sa nakasaradong pinto bago yun binuksan. Pero ang 4 na sulok ng tahimik na opisina lamang ang bumungad sa akin. Madilim din ang paligid. Mukhang wala pang tao. Pero tanghali na. Asan na yung mga tao rito? Sa kalagitnaan ng aking pagtataka ay nakarinig ako ng tugtog ng gitara. Sinundan yun ng isang awitin at para akong dinuduyan ng marinig ang malamig na boses na yon. Hindi ako maaaring magkamali. Kilalang kilala ko ang may-ari ng boses na yon. Una ko agad na silayan si Lander na may hawak na gitara nang lumiwanag ang paligid. Ngayon ko lang din napansin ang nagkalat na petals ng red roses. Kaya pala kanina ko pang napapansin na amoy rosas ang paligid. May mga heart-shaped balloons na nakadikit sa kisame ng opisina. Hi Jasmine Iligan. Hello sa unang babaeng nakaagaw ng aking atensyon at unang nagpatibok ng aking puso. Muling bumaling ang tingin ko kay Lander nang matapos siyang kumanta. Nakatingin siya sa akin habang ang mga matay punong-puno ng pag-asa at pagmamahal. Lander! Hindi makapaniwalang tinignan ko siya. Anong ibig sabihin nito? Proposal. Ayaw mo akong maging nobyo, hindi ba? Kaya't aalukin na lang kita ng kasal. And I'm sure, yun din ang gusto ng baby natin. Anya sabay sulyap sa aking tiyan. Matagal ko nang alam ang totoo, Jasmine. Alam kong buntis ka. At hinayaan lang kita na wag sabihin sa akin dahil alam kong hindi ka pa handa. Katulad ng hindi ka pa handa na pumasok sa isang relasyon kaya nga nagtiyaga na lamang ako sa pagtingin sa iyo mula sa malayo. Matinding gulat ang mababasa sa aking mukha. Ano bang sinasabi niya? Matagal na kitang kilala. At maniniwala ka ba kung sasabihin kong matagal na rin kitang hinahangaan at sinusundan? In short, stalker mo ko. Nahihiya siyang ngumiti. Patawarin mo ko kung ngayon ko lang to sinabi Pero iyon nga, wala pa sana akong balak na lapitan ka kasi alam ko namang hindi ka pa handa at pamilya mo ang iyong priority. Pero masisisi mo ba ako kung bigla mo na lang akong kinulit at hinalikan? At nang gabing yun, nung may nangyari sa atin, pinangako ko sa sarili ko na hindi na, tama na, hindi na kita pakakawalan. At tama na ang aking paghihintay. Dahil ngayon, ipaparamdam ko na sa iyo ng harapan ang aking pagmamahal. Hindi ako makapaniwala sa lahat ng aking narinig. Ngayon lang din pumasok sa isip ko yung mga araw na pakiramdam ko'y palaging may nakamasid sa akin. Siya pala yun? Pero bakit wala akong makapangtakot at galit sa dibdib ko? Bakit tila kinikilig pa nga ako sa mga nalaman ko ngayon? Is this love? Pagmamahal na nga rin bang nararamdaman ko sa kanya? Jasmine Iligan, sa harap ng mga mahal natin nang buksan niya yon, ay halos malula ako nang makita ang laman na singsing. Will you marry me? Lander! Oo na yan anak! Say yes, my future daughter-in-law! Say yes na, Bessie girl! Namilog sa gulat at hiya ang mga mata ko nang ma-realize na may mga kasama pala kami dito sa silid. Muntikan pa akong mapaiyak nang makita sila nanay at tatay, kasama ang mga kapatid ko. Naroon din ang pamilya ni Lander, pati sina Ira at Athena na masayang nakatingin sa amin. Siyempre hindi rin mawawala ang mga HK at mga admin na lahat ay nakangiti. Kaya pala wala akong makitang tao kanina sa labas. Nang lingunin ko si Lander ay nakaluhod pa rin siya habang ang mga mata ay masuyong nakatingin sa akin. Na masasaluha ang gilid ng aking mga mata. Ngayon, habang nakatitig ako kay Lander, isa lang ang sigurado ko. Mahal ko na rin siya at handa na akong sumugal kahit matalo pa ako sa huli. Pero alam kong hindi ako matatalo dahil alam kong mas mahal ako ng lalaking ito. Wala na akong sinayang na oras. Patakbo ko siyang nilapitan. Lumuhod din ako bago ko inilapit ang mukha sa kanya. At walang hiya-hiya na siniil ko siya ng halik. Rinig ko pa ang pagsinghap ng mga tao sa paligid. But who cares? Yes, Lander Cuevas, I will marry you.
Sambit ko matapos ko siyang halikan. Yes? Hindi makapaniwalang tanong niya. Yes, and I love you. Sorry kung nahuli ko ng naramdaman. Mas mahal kita. Putol niya sa aking sasabihin bago ko hinalikan at pagkatapos ay inalalayan akong tumayo bago isinuot ang singsing sa akin. Mahal na mahal kita, Jasmine. And I love you so much. My obsessed billionaire. Muli ay kinabig ko siya at hinalikan ng mas mariin at malalim. Ngayon ay wala na akong mahihiling. Kung hindi ang maisilang ko ng ligtas at matiwasay ang anak namin ni Lander. At sabay kaming nangako na bubuuin namin ang aming pamilya at bubusugin ng pagmamahal. Wakas.